sinasabi, ang mundo ay nag-umpisa noong 3,114 BC. At magtatapos sa December 21, 2012. Yun ang pinanggalingan nitong... Ano yun? Nasukat ho nila yun? Yes. Yan ang pinataka ng mga siyentipiko. Paano nilang nalaman yung mga galaw ng mga planeta at saka movement of Venus, lahat ng mga planeta natin, alam nila kung paano umiikot sa sun. Ano ho ba itong mga Mayan? Baka alien ho ba sila o scientist o paano? Alam nyo, Arnold, wala nakakaalam saan nanggaling ang Maya. Sabi nila, maaaring nanggaling sa Africa, others say baka sa Asia. Asia, oh. And others say they came from Atlantis, which is a lost civilization na hindi pa naman napoprove na mayroon. Pero sabi nyo, itong kalendaryo, binase sa movement ng mga planeta. Yes. Yes. At meron siyang mga cycle. Merong cycle. Ang sinasabi nila, of the 26,000 years, divided into 5 cycles. 5 cycles. Ngayon, natapos na yung first, second, third, and fourth. Nandito na tayo sa Ito fifth po yung parang cycle. kalendaryo nila. That's the calendar. That's the Mayan Okay. calendar. Okay. So, nabanggit nyo yung 5 Earth cycle. Nasang cycle na tayo ngayon? Fifth. That's why... Last na yun? Last cycle. After that, wala nang sinasabing kalendaryo. Doon nagsimula yung speculation o rumor na end of the world na. Pero walang sinasabi sa kalendaryo nila na it's the end of the world. Baka naman may 6 cycle, namatay na silang lahat. Hindi. Kasi, you see, ang kanilang konsepto ng time, ng Maya, kaiba sa atin. Opo. Tayo, ang ating concept ng time, serial 1, 2, 3 hanggang infinity. Sila cyclical. Pag-umpisa sa isang cycle, pagkatapos another cycle. Cyclical. Okay. So, walang ending. Walang ending. Pero yung mga binabanggit sa Mayan calendar, nangyari naman po ba? Totoo, Yes. nangyayari. Nangyari. Lahat yun. Every 5,000 years, merong mga calamities, mga earthquakes, at saka mga floods, no? And you will see it in the history. At kaya naman naging parang matunog itong mga sinasabi ng Mayan dahil sa yung naroon sa kalendaryo, nagkakatotoo. For example, ang sinabi sa kanila, magkakaroon ng mas maraming solar flares as we near December 21, 2012. Pinatunayan ng NASA when they studied the sun, no, over the last, say, 50 years or 100 May years. mga solar flares nga. The solar flares were more frequent and stronger than before. Nasa kalendaryo nila yon. They have the most advanced mathematical concepts and advanced astronomical concepts. Before even the scientists knew it, alam na nila. Ang question doon, paano nalaman itong Maya na very primitive, yung mga alam nila kung gaano mag-travel ang Venus, the Sun, alam nila ang 365 days ang ating 1 year, alam nila. Ano pang mga kalamidad dun sa 5th cycle ang nagkakatotoo po ngayon? Oh, dami. Floods. Hindi ba ngayon nakikita natin na may mga lugar na hindi nagkakaroon ng floods? Nagkakabaha na. Kakabahan na. Sa Estados Unidos, nagkaroon ng super typhoon na hindi na naranasan sa ilang dekada na. No? At ibang mga lugar pa sa Australia. Sa atin naman, sa Mindanao, hindi nagkakabaha. Yung Nakita Pablo. niyo nangyari kay Pablo. No? Dati wala. Nakikita pati earthquakes. Kailan lamang, mayroong fourth lamang. Pero meron pang darating, napakalakas. Ito'y hinihintay ng mga scientifico. Nobody can tell when, pero ito even scientists will tell, seismologists will tell you, they are expecting one big one kasi panahon na, because of the tectonic displacement. Sa edad ng mundo. Sa edad ng mundo. Panahon na magkaroon ulit ng shaking. Scientists say that, hindi sa akin nanggagaling yan. Pero kailan, walang nakakalam. Okay. So pagkatapos ba ng ikalamang Earth cycle, Magkakaroon na naman another cycle. so hindi siya end of the world. Hindi end of the world. Pero hindi lang naman puro kalamidad yung nasa Mayan calendar, di ba? Hindi. So ito, nangyayari ngayon. So, In fact, panibagong cycle, Yes. ligtas na naman tayo. Yes. Parang ganun. In fact, there is one positive aspect na itong kalendaryo na it gives us the opportunity to recount or to rethink our role in the world. No? Because of this, what's happening, ang mga tao nagkakaroon ng ibang consciousness na dati binabaliwala ng planeta. Opo. Hindi ba napansin ngayon, bago tayo magputol ng kahoy, hindi may permiso muna. May permiso Dati, putol tayo ng putol, no? Pero ngayon, ang mga tao naruto na magtanim, matuto ng respetuhin ang kalikasan. So, kailan magsisimula ho yung cycle? Batay sa may... After December 21, kailan uli? December 22, Panibagong cycle. panibagong cycle. Pero wala na sa kalendaryo yon. Wala sinasabi. Oo nga, Kaya putol na sinasabi nila, baka araw end of the world. Pero pampalayo kalakihan nila, wala na. Because
nag-migrate sila somewhere else Okay. Iniwan nila yung mga Baka may mga bago silang kalendaryo. maaari. Pero yan ho, na yung mga nakalagay hong mga symbols simbolo. dyan, pag-aralan nyo na po yan. Hindi ko na pag-aralan. Ang hirap niyan. Mahirap ba yan? Ang hirap niyan. Kahit na iba kasi ang tipiko Oo nga, yun. na-decipher lang niyan in the 1970s. So, up to now, they're still trying to decipher. You'll be surprised, sa Guatemala ngayon, meron pa silang nadidiscover na mga monumento na hindi na-discover dati. Up to now, up to this time, while we are talking, meron pa mga archaeologists. bagong ano? Yes, mga bagong findings. Okay, pero minsan itong Mayan, ano bang kaugnayan naman ito? Nagtutugma ba siya doon sa sinasabing pinakamagaling na propeta, no? Si Nostradamus, yung pinakamagaling na nakakakita ng nakakapag-predict na mangyayari sa future. May nakita ho bang similarity yon sa mangyayari sa mundo? Ito lang ho kasi yung mga prediction ni Nostradamus, mga nagkatotoo, no? Nostradamus yan. French Revolution, atomic bombing, yung kay John F. Kennedy, at iba pa. Pati 9/11 pala, nakita yung dalawang tower, ano? Binanggit niya yata. sinasabi. Kasi di ba, parang may binabanggit din end of the world si Nostradamus eh. Hindi naman sa end of the world. He was saying, again, misinterpretation. Kasi yung kanyang centuries, o yung kanyang mga prediction, nagtapos sa the year 2020 yata, wala na siyang prediction. Okay. Ngayon, interpret na nila, magbugo na ang mundo dahil wala na siyang prediction. The same thing with the Mayan calendar. Because natapos yung kalendaryo sa December 21, 2012, sabi nila, that means the end of the world. Which is not true. End of the cycle. End of the cycle. Buti na lang ho, may nakita pala sa hula ni Nostradamus sa mga 3786 at 3797. So, hindi matatapos ang 2012. Correct. Not in our lifetime, sabi nga. At saka meron pa ako nakaschedule na seminar sa January, kaya hindi ba natapos? Oo, sayang din po yun, no? sayang. Oo, mahal din yun. Okay. Ay, final message na lang po, Sir Jim, yung mga taong nanonood po ngayon na nangangamba dito sa December 21, paano ba natin dapat i-treat ito? Wala tayong dapat nagpangbayaan. Tuloy din ang ating buhay at kinakailangan lang natin ang sinasabi sa amin ng mga espiritu na anak namin na kailangan ng respetuhin ang ating kalikasan. Isa yan sa mga rason kung ba't nagkakaroon tayo ng gulo ay dahil hindi natin respeto ang kalikasan. Babalik tayo ngayon sa pagkarespeto. Back to basic, no? Back to basic at ang espiritualidad natin ay kailangan ma-enhance. Pagka yung consciousness natin ay lumaki or how do you call it? To grow, no? Ay magkakaroon tayo ng greater harmony and better future for the whole world.